Hi everyone, ito po nagbabalik po tayo. Ilang araw na rin wala tayong vlog, 2 araw na yata. At ito ako ngayon nagbabalik dahil gusto ko mabigyan ng review itong particular vlog ni Sir Ranger Kidlat. Napakaganda ng kanyang explanation at pinayagan niya tayo na bigyan ng review. Though na-promise ko sa inyo noon na uunahin natin si Sir Ka-Eric Celis. Pero kasi habang inaaral ko yung mga vlog ni Sir Ka-Eric Celis, medyo nahihirapan ako kasi napakabilis niya magsalita at hindi siya gumagamit ng PowerPoint. Unlike dito kay Sir Ranger, medyo madali natin i-present o bigyan ng review kasi may mga PowerPoint siya, may mga presentation na pwede nating balik-balikan. So, uunahin na muna natin si Sir Ranger, pero please, nakikiusap ako guys na i-subscribe naman natin tong dalawa. Nakikiusap ako sa inyo. Sundan natin sila, si Ranger Kidlat Vlog at saka si Ka-Eric Zeles kasi napakaganda ng kanilang mga explanation sa kanilang mga content. At ito ay makakatulong para sa ating next generation na hindi na paulit-ulit tayo mabudol ng mga politiko. I-present po natin sa screen ang kanyang video. At please, makinig tayo, manood, at puntahan nyo rin yung kanyang channel. Mas maganda kung doon kayo manood kasi mas kumpleto siya sa presentasyon. Dito, chop natin ito sa 3 part kasi napakahaba. Umabot po ito na 1 oras mahigit. So, ito po yung first part muna sa ngayon kasi ayoko din mahaba ang ating reaction para hindi kayo maboring. So, gagawin natin, i-divide natin into first part, second, third, or more. So, dito muna tayo. So, ipipresent po natin ang video, makinig tayo muli, at marami tayong matututunan dito. So, eto na yon. Halalan 2025, another cycle of the Philippine Political Hunger Games. Bakit ito ang naging title natin? Tingnan natin. So, the vicious cycle of socio-political oppression and systematic economic exploitation cover-up. May mapapala ba ang taong bayan sa darating na halalan 2025? So makinig tayo dito sa kanya. And again, ilalagay po natin sa description box ang full video nito para mas lalo ninyong maintindihan. Okay? So ibigay ko ulit sa inyo si Sir Ranger Vlog. Mga kababayan, magbalik tanaw po tayo. At dito po, hindi na tayo masyadong maging seryoso. No? So, titingnan natin kasi kung iseryoso natin masyado, medyo bigyan natin ng konting light, na medyo i-lighten natin konti ang ating usapan ngayong araw. So, ilagay natin si Politiko Manok. Bakit Politiko Manok? Kasi putak ng putak eh. Nakita nyo naman kung anong pinuputak ng mga palaging puputak. So, kaya Politiko Manok. Okay? Bad kapitalista itlog. O, matinik ito. Magagaling ang mga bad capitalist, no? So, eto, tingnan natin po. Ano ba ang nangyari dito? So, eto si Politiko Manok. Pinagbibintangan niya si kapitalista itlog na economic saboteurs. Sagot ni kapitalista itlog, sabi niya, corrupt ka, Politiko Manok. Ayan, hoarders ka, sabi ni Politiko, doon kay bad capitalist. Sabi naman niya, mandarambong ka. So sabi naman ulit ni Politiko, tax evader ka. Sabi ni bad capitalist, ganid ka. So wala, hindi tayo matapos-tapos. Parang inaalam na lang natin kung sino ba ang nauna, si Manok ba o si Itlog, o si Itlog ba or si Manok. So paulit-ulit, puro pagbibintang, walang katapusan. Kaya at last, minabuti nila na para wala ng away, pumasok na rin sa politika si kapitalista Itlog na dati ay oligarch lang sana at nag-devise sila ng sistema. Tawag nila dito ay cluster of 50-50 concept. Ito yung pagkakaiba ng PRRD time at PBBM term ngayon na yung mga oligarchs hindi hinayaan ni PRRD na kainin yung gobyerno o makontrol ang gobyerno ng mga oligarchs. Galit siya dyan. Napasara nga niya yung ABS-CBN kung naaalala natin. Kasi yan ang mahirap sa atin, yung madali tayong makalimot. Kaya ito sinasabi ko sa inyo na hindi pinayagan ng PRRD ang mga oligarchs na maglipana, 'di ba? Na ayaw niya na makontrol ang gobyerno niya ng mga oligarchs na ito. Which is kabaliktaran sa PBBM government ngayon. Kasi kung makikita nyo doon kay Katunying interview, may mga mangilan-ngilan doon ng mga oligarchs na talaga namang pinupuri pa nila si PBBM, the best president in the history.
ganyan-ganyan. Kasi alam niyo kung bakit nila pinupuri nitong mga oligarchs ang PBBM government. Kasi malaya sila. Malaya sila sa gagawin nilang mangurap, magpahirap lalo sa mga mahihirap, at itong pagho-hoarding ng mga product kung ano man ang kanilang mga tinitinda o ano man ang kanilang mga negosyo. Kaya yun, todo papuri sila sa PBBM, which is hindi nangyari kay PRRD dahil ayaw niya na kokontrolin siya ng mga oligarchs. Kaya ang ganda ng presentation dito ni Sir Ranger, kaya dapat manood talaga tayo lagi sa kanyang mga vlog. At saka kay Eric Celis, kasi maganda din. So ituloy natin. Kung makikita nyo po, ang political circus ay nangyayari yan usually isang taon bago ang eleksyon. Marami ng political circus yan. Nalaman ninyo, nakita ninyo. Nag-umpisa yan sa Quadcom, nag-umpisa yan doon sa CIF ng OBP. So, nag-umpisa ng political circus noon kasi nagpapakilala na itong mga politiko eh. So, ang nangyari dyan, propaganda, then may mga vote buying, bangayan, siraan. Minsan, umabot pa yan sa patayan at iba pa. I-stop muna natin. Alam niyo tama itong sinasabi ni Sir Ranger, no? Tama itong sinasabi ni Sir Ranger na 1 year before election, dito nagpapakita ang mga kandidato natin ng circus nila kung paano nila tayo na naman utuin. At sana dito sa explanation ni Sir Ranger ay nakikinig talaga tayo o manonood tayo dahil eto yung paulit-ulit na lang tayo binibiktima ng mga politiko. Ayaw na natin mangyari yan. Sana lang ay lahat tayo nakakanood ng mga ganitong klaseng vlog para hindi na tayo paulit-ulit na kinakawawa ng mga politiko. Totoo naman yan eh. Itong Quadcom, itong CIF, yung Confidential Intelligence Fund ni BP Sara, inumpisahan na nila ungkatin kasi nga next year election na, malapit na. Buwan na lang ang binibilang natin. Itong mga patayan, 'di ba? May naririnig tayo halos araw-araw merong mga politician na mga binabaril, 'di ba? Tapos hinuhuli, yung pinagbibintangan, tanim kaso katulad ng mga nangyari kila Tebes at iba pa. Maraming mga pauto itong mga politician natin para lituhin tayo at mahikayat nila tayo dito sa kanilang mga propaganda. Tama itong sinasabi ni Sir Ranger. So tuloy po tayo sa pakikinig. So, yun ang nakakalungkot doon. Anong ginagawa ni Bad Capitalist noong mga time na yan? So, extravagant economic activities yan siya. Pumapasok na yan bilang kingmaker. So, nagbibigay ng mga campaign contributions. Yan ang trabaho ni Bad Capitalist. Then, nagkakaroon ng economic election hangover. Nangyayari ito pagkatapos na ng eleksyon. So, nagkakasuhan na yan. Minsan, umabot din sa patayan yan. So, halos umiikot lang, no? So, dito naman sa Bad Capitalist, nandyan na yung cronyism and oligarchy. So, lumalapit na yan sila dyan. Kung sinong malakas, sinong nandyan sa posisyon, yan, nilalapitan na nila yan. At ang third cycle niyan is yung political maneuvering or alignment. Nangyayari ito pagkatapos ng hangover eh. Kasi dito sila, ito yung mga political butterflies, naglilipatan ng partido, alimbingan, para makakuha ng grasya. Mula doon sa, alam na. Oo, nangyayari na ngayon, lipatan, 'di ba? Si Manny Pacquiao dati sabi niya, kakasuhan ko yan si Imelda Marcos, ipapakulong ko yan. Yang si Marcos Jr., korap yan, 'di ba? Yan dati ang mga palabra de honor ni Manny Pacquiao. Anong nangyari ngayon? Kasama na niya yung sinisiraan niya. And even ito sila Lacson, sino pa itong mga malintong kay PRRD, di ba ang dami? Ang mga Cayetano yata wala na dito sa lineup ni PRRD, nandun na sa admin. So, nagbabalintungan sila dahil lang sa pansariling interest nila na makakamkam na naman ang mga pondo ng bayan. Ito yung mga taxes natin. Para silang mga bubuyog na dapo doon, dapo dito. Kung sino yung may hawak ng budget ngayon, doon sila dadapo. Pagka napalitan ang administrasyon, dahil doon na naman ang panibagong administrasyon ang may kapangyarihan, doon na naman sila. Tama yung sinasabi ni Sir Ranger. Agree ako dyan. Tuloy natin, guys. Alam na kung nasaan yung pera. So dito naman, market control ang ginagawa ni Bad Capitalist. Hoarding, smuggling, etc. Itong market control, ito yung law of supply and demand eh.
So, meron yan. Mamaya ipapakita natin. So, hintayin nyo lang at ito tuloy tayo. Showcasing, controlling happens after maneuvering. Ano ba ito? So dito na binibigay yung 4Ps, ayuda, AIX, tupad, AKAP, MAIC, projects, pakulo, etc. Yan, hindi po natin kinukontra. Mas gusto natin na nabibigyan ng mas maraming ayuda, maraming tulong ang ating mga kababayan, especially yung mga mahihirap. Subalit, tingnan po natin mamaya kung ano ang ginagawa ng mga politiko tungkol dyan sa mga bagay na yan. Kasi lumalabas talaga na ginagamit nila yan para sa personal lang interest. So, dapat lang na ibulgar natin to, i-expose natin to nang malaman ng ating mga kababayan na hindi sila dapat nagkakaroon ng utang na loob sa mga politiko. Correct. Tumpak talaga, Sir Ranger. Wala tayong utang na loob sa mga politiko. At saka itong mga pagbibigay nila ayuda, itong mga sinasabi dito ni Sir Ranger na tupad, AKAP, MAIP, at iba pang mga project na program ng mga politiko. Alam nyo guys, sabi nga ng kapatid ko kahapon, yung kapatid kong bunso na nasa Borongan, Eastern Samar na mayroon siyang sari-sari store. Sabi niya, ate, alam mo ba ngayon dahil dito sa mga tupad o ano pang mga ayuda, nagiging tamad yung mga magsasaka. Ayaw na magtanim. Umaasa na lang dito sa mga binibigay ni Tambaluslos at ng iba pa ng mga kandidato. Ayaw na daw. At siyempre, alam niya ang kalakaran ng mga tumatanggap ng mga ayuda kasi mga customer ng tindahan niya. Dati nung hindi pa ito uso ng mga ayuda-ayuda, ang mga perang binabayad sa kanya galing sa mga pagsasaka nila o pagtatrabaho nila, kung anong mga trabaho ang kanilang mga pinapasukan pansamantala 'pag walang ani, mga talagang meron silang diskarte na ginagawa. Pero ngayon ang sabi ni yang aking kapatid na bunso, kapag bayaran na daw sa tindahan, maririnig niya yung mga kwentuhan ng mga nangutang sa kanya na galing daw 'to sa mga ayuda na pinamimigay sa kanila, ganyan-ganyan. Ang problema dito, ang sabi ni Ria, aside sa tinuturuan ng mga politiko ang mga mahihirap nating kababayan na huwag magtrabaho kasi binibigyan na lang ng isda, 'di ba? Imbes na turuan mangisda, binibigyan natin ng isda ng mga politiko. Ang ginagawa nila dito is utang sila ng utang sa mga may tindahan at ipapangako nila itong mga galing sa ayuda. Ang mangyayari dahil si ayuda ay matagal pa, ang gagawin nitong mga mahihirap nating kababayan, babalik kay kapitan. Ito si kapitan, hindi lang 'to nangyayari sa Borongan, sa amin din, sa Northern Samar din, maraming ganito. Itong si kapitan kasi siya ang may pera, dahil siyempre nasa kanila yung pondo ng barangay, 'di ba? Sino ba ang may control ng pondo ng barangay, 'di ba? Ang kapitan, ang treasurer, sila lang dalawa, yung may signatory para maipalabas yung pera ng barangay. Itong si kapitan, bibilhin itong mga ayuda sa mga mahihirap nating kababayan ng ng de interes. Halimbawa, 3,000 yung kanilang matatanggap sa tupad. Kunyari lang ha, kukunin yan nila o isasanla nila yan kay kapitan o ibebenta nila kay kapitan yung kanilang tupad na makukuha na 3,000. Ang ibibigay ni kapitan, 2,000 na lang. Pero 3,000 ang ibabayad nitong mahihirap nating kababayan doon sa kapitan na kanilang pinagsanlaan ng kanilang mga ayuda. Kasi hindi pa nakakarating si ayuda, utang na ng utang 'tong mga kababayan natin dahil alam nila na mayroon silang makukuha na mga ayuda. Kaya lang parang imbes na makaahon, lalong naghihirap kasi tinutubuan din ng mga may pera itong mga kababayan nating mga hikahos. So dahil hindi na makapag-antay sa mga ayuda na ibinibigay, so isasanla na siya sa mga politician. Ang hindi nila alam, itong mga perang pinagsanlaan ng mga mahirap nating kababayan, pondo ito ng barangay, hindi naman 'to galing sa bulsa ng kapitan o ng mga politiko, pondo ng barangay. Kitang-kita ko kung ka gaano pinapaikot nitong mga politiko itong ating mga mahihirap na kababayan, lalo na pagka hindi ka nakapag-aral ng mataas. Nakita ko na ang kanilang mga agenda dito. So ngayon, ang mangyayari, itong tatanggap ng ayuda, hindi na nga niya sakto makukuha yung ayuda niya,
may utang pa siya doon sa tindahan o kung kanino man. Oo, kailangan silang tulungan pero dapat imbes na puro pera ang ibigay o ayuda, bigyan ng trabaho, mag-produce sila ng mga cooperative na doon pagtrabahuin itong mga mahikahos nating kababayan para matuto silang magbanat ng buto, hindi na puro lang bigay. Kaya tama yung mga nakikita natin ng mga viral na mga reels, mga empleyado nagtatrabaho kinsinas katapusan, talagang sakripisyo ka, mag-commute ka, magpapawis ka, mata-traffic ka, lahat-lahat, magpupuyat ka, mapa-pressured ka sa lahat. Pero itong mga tumatanggap ng antay lang ng antay kung kailan ang bigayan ng tupad o ano pa mang mga ayuda, walang kahirap-hirap. Basta nag-aantay lang sila ng petsa sa kalendaryo kung kailan na naman kokobra. Tinuruan natin silang maging tamad. Ninyo pala na mga politiko, hindi kami. Ninyo. At lalo ninyo silang binabaon sa kahirapan dahil doon nyo rin kinukuha naman ang kanilang mga isinasanla sa inyo na mga ayuda sa pundo ng barangay. Okay sana kung galing sa pera mo kasi tubuan mo pero pondo ng barangay. At hindi natin alam kung anong nangyayari na yung tubo na yon na ipinatong mo sa isang mahirap ay magiging mapupunta sa fund ng barangay. Hindi natin alam kung napupunta ba yan o doon sa bulsa ng mga mapagsamantalang politiko. Kaya matuto na tayo. Napakaganda nitong explanation ni Sir Ranger. Dito tayo manood. Wag na dyan sa mga gaming. Wala yan maitutulong sa inyong pamilya. Dapat eto na yung kabisihan natin itong mga ganitong klaseng vlog. Napakaliwanag ng kanyang explanation. So ituloy pa natin ulit kahit alam kong mahaba ito, tsatsapan nga natin, pero hindi natin ito tatantanan na topic na ito dahil malapit na ang eleksyon para wala nang nauuto at mabago na ang ating mga pananaw sa buhay. So ituloy pa natin konti. Ang mga politiko ang may utang na loob sa atin kasi pinagkukulimbat nila, pinaglulustay nila ang ating pera. So, eto po, pagdating sa bad capitalist, money back time yan eh. Yung government fund and taxes, napupunta yan lahat ulit sa mga kapitalista. Why? Dahil yung pera sa Porpis, Ayuda, AIX, Tupad, AKAP, MAIP, yung mga projects, napupunta yan sa kanila eh. Sila yung mga kapitalista, doon ulit babalik ang perang yan. So, anong nangyari dito? So, note na ang showcasing is 20 to 40% votes. Probability lang yan, hindi naman ito exact. This is just an estimate. Pero pag controlling, may 50% plus 1 vote yan. True vote buying yan eh. So, tingnan nyo, subalit kailangan talaga nila na panatilihing mahirap ang ating mga kababayan. Tayo, pilitin nila at sikapin nila manatili tayong mahirap dahil kung ang mga kababayan natin na mga Pilipino ay may laman ang tiyan, ay tiyak makapag-isip at baka hindi sila iboto. So, ginagawa nila parang ito, alaga at pakawala. Mamaya ipapakita natin yun. No? So, rich and politicians are getting richer, poor are getting poorer. So, lalong yumayaman ang mga mayayaman at mga politiko, samantalang lalong naghihirap ang ating mga mahirap na kababayan. So tama ang sinabi ko na lalong naghihirap ang itong mga tumatanggap ng mga tupad o ano pa mang mga ayuda. Kasi sabi ko nga, dahil alam nilang merong matatanggap na ayuda, isinasanla na nila malayo pa ang petsa ng kobrahan ng mga ayuda. Kaya imbis na umano sila, umangat, hindi. Kasi kakunti na lang yung kanila nakukuha. Balik ulit sila sa pagdildil ng asin. At ito pa ha, ang masaklap pa dito, itong mga ayuda na nakikita o nakukuha nila sa gobyerno, hindi nila ito binibili sa mga basic commodity. O kukuha sila doon sa tindahan ng kapatid ko. Ang mga kinukuha nila yung mga panglasing, yung mga pangbisyo. Hindi naman mabantayan ng gobyerno natin na kung ano ba talaga ang binibili nitong mga tao na nabibigyan ng ayuda. Kung bigas ba talaga, ulam o inuming pangpalasing. Well, minsan pinagsasabihan niya na gamitin niyo sa tama ang binibigay ng gobyerno, maswerte kayo at meron kayong ayuda. Huwag niyong gamitin o ipambayad ang inyong mga ayuda dito sa tindahan ko para sa mga ninyo alak o bisyo, sigarilyo, alak o ano pa man. Dapat trabaho ang ibinibigay o dapat bawat barangay nagke-create sila ng isang cooperative. Doon nila pagtrabahuin itong mga binibigyan nila ng ayuda para alam nila na ganun kahirap kitain ang pera.
hindi na puro bigay ng isda. Dapat tinuturuan sila mangisda. Ganun yon. So, continue po tayo konti na lang at first part lang muna ito at itutuloy natin ito sa susunod na araw dahil mahaba itong vlog at napakagandang bigyan ng review. Pinaglalaruan ng mga politiko at ng mga bad capitalist ang kagutuman ng ating mga kababayan upang manatili sa pwesto at makapagkamal ng maraming salapi. Lumalabas na umiikot lang tayo dyan. Kaya nga tuwing eleksyon, umiikot lang tayo. Political Hunger Games lang yan. Another cycle of political Hunger Games. So paano natin ito maayos? Ito na. We are giving this bilang information or education sa ating mga kababayan. Nang sa gayon, alam nila kung paano bumoto. Kung ano ang dapat nilang gawin ngayong darating na halalan. Dahil kung pabayaan lang natin sila na ganito, tiyak, boboto lang yan doon sa mga politikong nagbigay sa kanila ng ayuda o nagbo-vote buying. So tingnan natin. The cluster of 50-50 concept. Ano ito? Ito. Kung ito yung buong populasyon, ito po parang networking po kasi ito ng provincial, city, municipality, and barangay. At ang pinaka nandun sa laylayan siyempre si barangay. So ang barangay, sila yung naghahawak dyan sa mga tao. At yung mga pera, ayuda o vote buying, napupunta yan sa kanila sa level nila at sila ang gagawa niyan. Or di kaya may mga leader-leader itong mga politiko dyan sa provincial and city, pababa doon sa mga sitio at mga barangay. So anong ini-expect natin dito? Ito po, ang 50% niyan is alaga, a cluster of 50%. Not necessarily underprivileged yan. No? Hindi kinakailangan mahihirap. Ang kinakailangan ng mga politiko dyan is yung mga ma-influensyang tao, yung may malalaking pamilya na vote rich, na maraming boto. So yun ang kanilang inaalagaan dyan. At dito naman sa kabila, yung pakawala, a cluster of 50. Ito naman yung hindi nila mahawakan. So lumalabas na parang, alam mo yung alagang baboy dito sa kabila, sa kabila yung baboy damo kasi hindi niya hawak. So ganyan ang ginagawa nila sa atin which is talaga. So ayaw nating magmura pero etong mga politiko talagang mga ganid. Talagang tingnan natin itong ginagawa nila ito. So binubusog nila yung dito sa kanilang alaga, binubusog sa ayuda. Kahit hindi yan sila mahihirap, nabibigyan yan sila. Kahit magtanong kayo sa mga barangay, nangyayari yan. At ito naman sa kabila, yung mga pakawala, Ayan, oo. Mag-a-agree ako ng 100% dyan sa sinasabi ni Sir Ranger na kahit magtanong kayo sa barangay, ganon ang nakita ko. Even last year, pag uwi ko, kitang-kita ko pa rin kung paano pinapaikot ang mga taong bayan doon sa barangay na inatinan ko ng event. And nitong mga politiko, tama yan. Aside sa barangay, minsan, ang nangyayari niyan, kukuha sila ng mga leader para sakali, para malinis itong mga politiko natin, itong mga barangay officials natin. Kukuha sila ng mga non-politician, ng mga leader nila, pero kontrolado yan ng mga barangay officials. So ganun yun, lalo na yung pondo, kapag malaki ang barangay, malaki ang pondo. Katulad sa amin, medyo malaki-laki na ang barangay. Marami-rami na ang tao, marami-rami na rin ang mga OFW na nag-uuwian tuwing event o may mga importanteng o mga fiesta. So malaki ang kanilang nakukuha ng mga pondo dito. Ang ano lang dito, ang masaklap, sila lang ang nakakaalam, yung mga opisyalis lang ng barangay, lalo na yung kapitan at yung treasurer nila. Nagkukuntsabahan lang yan, isang ano lang yan ng kapitan o sabi na, treasurer, baka naman mag-withdraw tayo ganyan. Kaya nakita nyo, ang bilis maglakihan ng kanilang mga bahay kasi pwede nilang galawin ang pondo ng barangay. Alam nyo kung bakit? Itong mga barangay na nasa interior, itong hindi pa gaano civilized, na hindi pa napupuntahan ng mga mayors o ng mga kung sino man yung pwedeng mag-question sa kanilang mga pondo, nagagamit nila sa pansarili nilang mga interes. Pwede nila muna yan
ipaikot yung pera, pwedeng ipautang sa mga taga-barangay na may interes pero galing sa pondo ng barangay na ang interes ay hindi naman mapupunta sa barangay fund, kundi doon sa mga bulsa nila. Kasi hindi naman nila i-declare yan sa mga nangutang. Wala naman silang presentation o yung magtatawag sila ng pa-meeting kasi alam nilang walang magko-question. At kung meron man mag-question, yung mga nasa taas, yung sa mga munisipyo, kakuntsaba din nila, mga ano rin nila, mga kalahi o mga kabalahibo. Ganon ang gaganid ang mga politician. Kaya nakakapanggalaiti. Alam niyo maganda ito pero ipuputulin ko dito, kita-kita muli tayo sa part 2. Marami pa tayong pag-uusapan, okay? So maraming salamat and I'll see you again sa part 2. Bye for now.